Okay, pakinggan muna natin si Banat Bay bago tayo pumunta dun sa ibang points niya. Paano kami pinaglaruan, Banat Bay? Alam niyo kung paano sila pinaglalaruan Paano? Pay-bye-bye statement ni PRRD. Okay. Sinasabi niya may death squad pero wala. Kasi alam naman niya hindi siya sasabit dito eh. Alam niya naman hindi siya madidemanda dito eh. Baka kasi akala ng iba, yan, incriminating yan. Hindi siya madidemanda kasi you have to prove it. Kaya nga niya tinuro si Bato eh. Sabi niya, yan, katabi niyo, death squad commander yan. So, yan yung isa sa mga yan yung isa sa mga tawag dito. Yan yung isa sa mga sinasabi nila na paiba-iba daw ng statement si Duterte. And pero ang point doon kasi may mga inamin siya na only time will tell kung sino yung magpo-prosecute sa kanya. I believe na ang perfect place is ICC, Crimes Against Humanity. Kasi obviously there's a systematic killing na nangyayari na mga pinapatay niyang tao. I think dapat yun yung imbestigahan talaga eh. Kaso knowing, alam mo, hinahamon niya talaga yung DOJ na kasuhan siya. Kasi pag kinasuhan siya dito, maraming legal complications yun. Baka mahirap siyang maibigay na sa ICC. So sa tingin ko, ang best way talaga dito is we go back to ICC and send him there. Kasi yun lang talaga yung sa tingin ko magiging fair ang lahat. And so wala eh. Nasa Pilipinas tayo eh. Mas malakas talaga politika dito eh. This will show yung will ni Pangulong Marcos if he truly wants justice for the victims of Duterte's war on drugs. Okay. So, but that's yet to be seen. Gusto ko lang gawin tong primer dun sa usapan natin for today kasi sasagutin ko yung mga comments nyo. Okay, comments nyo lang. Okay, lahat ng una muna yung sa raffle. Everyone can join the raffle. Hindi ko ibig sabihin na DDS ay meron kayong certain tribe na kinaaaniban. Sinasabi ko lang pag DDS ka, magkaiba tayo ng paniniwala. That's it. Paniniwalang political, pero pare-parehas pa rin tayong Pilipino. So, since Pilipino ka, pwede kang sumali. Or since nakikinig ka sa akin, pwede kang sumali doon, regardless of political allegiance. I'll even shake your hands kung nanalo ka, di ba? Yun muna kasi baka makalimutan ko yung part na yun eh. And let's watch this video ni Pangulong Duterte noong 2018, okay? Kasi nga, ito yung kasagsagan ng mga EJ case niya. Okay? Human lives and human rights. Ito yung nababasa ko madalas sa comment section. Okay, let's go. Pakinggan na natin. Wait, yun. Concern is human rights. Mine is human lives. Okay, human lives and not human rights. Okay, so kasi hindi naman siguro opinion to na kapag ikaw ay yung human lives corresponds to you having human rights as well. Lahat tayo kasi may human rights. Miski ikaw ay nasasakdal sa isang kaso, bago kunin yung life, liberty, and property mo, you have to go through due process. That's in our constitution. Hindi ko iniimbento yan para dun sa mga DDS dito na galit sa akin. Ayan. Kahit hindi ka abogado, madali mo naman intindihan yan. Eh. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied with equal protections of the law. See? Ganyan lang kasimple yun. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay pumapatay indiscriminately kasi addict yung tao na yun, edi you're violating this. Plain and simple. 'Di ba? Sino ba yung namamatay sa war on drugs na sinasabi nyo dyan sa comment section? 'Di ba yung mga addict? 'Di ba? Yung addict kasi person pa rin yun. Meron pa rin yung rights for life, liberty, and property. And hindi siya criminal unless mapatunayan mo na criminal siya. Case in point, hindi ko sinasabing si Kibuloy ay addict. Sinasabi ko si Kibuloy ay hindi criminal. Okay? Case in point, magandang example dito si Kibuloy. Kibuloy is not yet a criminal kasi
innocent until proven guilty yan eh. Oh, hindi ba napakasimple niyang mga konsepto na yan na bago kayo umiyak dyan sa comment section, which whatever I say basta against kay Duterte is pasok na pasok sa inyo. It's very funny na no one calls Banat by bias when he is saying na napaglaruan ni Duterte yung Senate when he actually has so many admission na pumapatay siya. And he is challenging our courts to prove it. Sasabihin niya na, no, hindi, nagsinungaling ako dun eh. Mas maganda talaga, we take this out of our system and give him to someone na who would be impartial dito and would look at the evidence for what it is. Diba? Marami naman magagaling na lawyers ni Duterte from, sino ba to? From Panyelo, yung nakaupo ng katabi niya, si Harry Roque, 'di ba? And a slew of other lawyers, even Sara Duterte is a lawyer. So they can all join him sa ICC to defend him. Kaya lang talaga, let's remove the kangaroo court next time. Kasi ako, in my opinion, if nasa Congress yang si Duterte, durog yan. Like kasama nandyan si Kong Luis Tron. Ako, sabi ko sa inyo, yan yung modern day Miriam na kalmado lang. Napakagaling mag-interpolate yan kahit totoo lang cross-examination na yon. Sayang nga eh. Pero wala eh. Still, I think, end of the day, Risa Hontiveros really did cornered him. Ganun, no? Ipit siya doon, no? Napaamin siya eh. Actually, yung isang, hindi ko na lang sasabihin kung sino, pero alam mo kung sino ka. Yung lawyer na friend ko, tuwan-tuwa siya nung nakikita niyang nagsisisigaw si Duterte doon sa kaba. Oo, di ba? Umiyak na lang kayo dyan sa comment section. And you are free to dislike the video. You are free to unsubscribe. Kahit i-announce nyo pa yan, di ba? Ito na, sige na, kayo na para magtapos na tayo. Ito. Yung iba kasi for me, ayoko ng for me. Gusto ko yung against sa akin. Taragis ka, Nico, puro didis pala nanonood sa'yo. Puro ba siya comment? Okay lang yun kasi nagsilabasan sila and I acknowledge your existence dito. Ewan ko lang bro, pinanood ko yung buong session, puro parang si Duts nanalo. Considering all arguments, it was lesser evil point. That's not the point. There shouldn't be any evil at all. Kasi nga may due process tayo. Yun dapat yung sinusunod. Kasi anyone can kill. Anyone with a gun can kill. Paano ba mas maganda? Siguro, teka lang. Hindi ko alam kung ano yung mas maganda eh. Wait lang hanapan natin. Hindi, okay na yan. Babasahin ko na lang. Total, nakikinig lang naman kayo sa akin eh. Sorry boss, di ko dislike lang po muna. Okay lang. Criticize if questionable act, but since we treat politics as showbiz, good luck na lang sa atin lahat. Wag yung mga sa akin, yung mga galit na galit. Yan, puro kasi paanong na corner. Oh. Nakita nyo naman, tsaka puro ganyan, corner na bias. Wag ganon, tol. Sayang nga kung sumasagot lang sa akin si Banat ba di mas maganda to, di ba? Yung maling ginawa ni Duterte ay tama para sa akin, no bias. Kasi nga, ang problema kasi sa inyo, sige, anuhin ko na lang kasi kanina pa ako nagbabasa rito, ang dami-dami nito talaga eh. And isang point nung mga comments dito is that pinagko-confuse nila yung addict, kriminal, at saka yung addict na gumagawa ng krimen. So lahat yon under one umbrella na dapat nakalaban sa illegal war on drugs. Again kasi i-profile nyo kasi kung sino yung namamatay sa war on drugs. Karaniwan, mahirap, okay? Karaniwan, nagsashabu, okay? Karaniwan, laging ang storya is nanlalaban, okay? Siguro meron talagang mga nanlalaban. Pero of the 20,000 na nanlaban, hindi lahat yon nanlaban talaga. Yung iba doon, napatay lang ng wala lang. This is in the first 17 months of the operation. After doon, they stop counting already kasi siguro sobrang dami na talaga. And nung tapos ang dami pang information na dala-dala nung nila Chel Jokno, nila nung father na yung mga taong namatay during the war on drugs. Ibig sabihin talaga, there was meron talagang
meron talagang mga namamatay ng mga unusual circumstances yung nandun. Gets nyo? Kasi nga, kasi nga talaga, hindi talaga nila, it's either kapabayaan niya ng police or they just don't care at all. Basta makakuha lang ng patay, papatay nila. Kasi mukhang addict, 'di ba? One of the statements ni Bato nung sa interview na inano siya nung lawyer ng ICC sayang hindi ko na-clip pero napanood ko kanina Parang dinidescribe lang ni Bato yung tatay ni Erwin without even confirming kung talagang gumagamit. Kasi pwede kasing madilaw yung ipin mo because malakas ka magkape. Pero kay Bato, para sa kanya, addict na daw yun. Diba? So, alam mo yun, maraming sad part dito sa EJK na to na kailangan talagang imbestigahan ng lubusan. Kaso nga lang talaga, knowing the Philippine law and knowing how good Duterte is pagdating sa pagmaniobra ng batas dito sa Pilipinas, I don't think 3 years of this administration can really prosecute him in that short period of time. I think mas mauuna pa si Duterte mawala bago matapos yung mga yung problema niya yun similar with what happened to the martial law victims na yan 'Di ba naalala niyo yung mga human rights violation? Hanggang ngayon hindi pa rin tapos yun. So I think the only way we can solve this problem really is to let ICC come in and let them prosecute Duterte. Para naman hindi tayo magkaroon ng mga ganong klaseng leaders who will kill people just because tandaan nyo yung profile ng mga namamatay. They are poor, they are shabu addicts, or they are users of shabu. And some of the people na accidentally namamatay are also poor, but they are not addicts, 'di ba? Indiscriminate na halos, pero ang bottom line doon sa lahat ng naaapektuhan nun, they always come from the poor urban area of the country. Now, if that is not systematic killing, I don't know what is. Kaya nga sana lang talaga ma-push to to the highest level na panagutin talaga yun si Duterte. After all, sinabi niya naman na he will take full responsibility doon. And if this is proven to be if ICC thinks that this is a crime against humanity, then let's go. Let's send him there to the hell that he truly wants. Di ba sabi niya gusto niya naman mapunta sa impyerno? Baka ito na yun, di ba? Yun lang naman, mga